Nagbabalik ang homepage. Ang bato o kidney ang nagtatanggal ng sobrang tubig at basura sa ating katawan. Nagsasaayos ng mga likido at mga kemikal na kailangan ng ating katawan, sumusupil sa presyon ng dugo at sumusupil din sa mga hormone na gumagawa ng pulang mga cellular ng dugo o red blood cells. Inilalabas ng bato ang sobrang tubig at basura mula sa dugo at iniiwan lamang ang mga sangkap na kinakailangan nito. At kapag ito ay nasira o nagkaroon ng problema, maaaring mauwi sa iba't ibang uri ng kidney problems at kapag lumala ay maaari pang mauwi sa kidney dialysis. Kaya para mas maunawaan natin ang bagay na ito, makakasama natin this morning Dr. Uziel Di Meza, isang internal medicine specialist. Good morning po, Doc. Good morning. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood. Ganda nito, ano? Thank you po. Pero seryoso itong bagay na pag-uusapan natin. Ano-ano po ba ang halimbawa, Doc, ng mga kidney problems? Magandang umaga po sa lahat. No? Marami po kasing klase ng kidney problems po. Mahati po to sa dalawang malaking hatian. No? So yung acute, or yung panandalian lamang or baguhan pa lamang, usually less than 3 to 6 months, or yung mga chronic, yung mga pangmatagalan na po, or habang buhay na po. So sa mga acute, dito po napapabilang yung sikat na lagi nating na-encounter po UTI, yung mga infections, urinary tract infections. Opo. So, isa po yun. Sunod po yung bato sa bato. Lagi rin po nating naririnig yung pag nabubuo po yung mga stones sa kidney or kahit saan sa dinadaluyan po ng ihi. Okay. Or meron din po tayo yung kadalasan po kapag natutuyo po, dehydration, sa mga may sakit po, mga matatanda, ganun po. So, kumukunti po yung daloy ng dugo papunta sa kidney. So, nasisira din po yung kidney nun. Yan po yung acute. Yun po. Sa mga acute po yun. Isa pa po yung sa mga drugs po. No? Both po yung drugs na nabibili sa pharmacy or yung mga herbal drugs po. So, pwede po itong magdala ng mga acute or bigla ang sakit sa bato po. Pag matataas yung dose or madalas masyado nagagamit at nahirapan na. Pag nahirapan po mag-metabolize yung kidney natin, tapos hindi niya mailabas ito, yun po, nagiging sakit po siya sa bato. Sa mga chronic naman po, pinakamadalas po sa diabetes, kakalauna, nasira po yung bato, yun po yung tinatawag na diabetic nephropathy po. Kahit sa high blood, meron din po yung hypertensive nephrosclerosis din po, mataas na BP, napasa din po sa kidney, yun din po, magkakasakit din po sa bato. Or kahit yung pag pinanganak po tayo, meron din pong ganong sakit sa bato, yung iba po kasi pinanganak isang kidney lang po. Ako, yun po yung tinatawag na congenital renal aplasia. Actually, yung mami ko po meron po nun eh. So binabantayan po namin siya. Or minsan naman po, maraming bukol po sa kidneys, no? Parang maraming cyst, polycystic kidney disease. Sa pagkakapanganak din po yun, nasa genes na. Or yung hindi nga, or yung isa po yung sikat na cancer po, meron din pong cancer sa bato eh. Renal cell carcinoma, usually ang tawag dun sa matatanda. Or bladder cancer po. So, yun lang, mga klase po ng sakit sa bato. Acute and chronic. Napansin ko lang, Dok, kapag acute, usually acquired mo. Kapag chronic, parang ano siya, komplikasyon ng iba pang sakit or inborn sa iyo, genetic. Paano po ninyo malalaman, Dok, kung meron kang problema sa kidney? May mga common symptoms ba ito na madedetect mo? So, basically, yung symptoms natin sa pagkakasakit ng kidney is yung kung ano yung sintomas na lalabas, pag hindi na nagawa ng kidneys or ng bato natin, yung normal na function nito. Gaya ng sinabi mo kanina, kidneys yung bumabalanse ng tubig sa katawan natin. So, kung sa problemang yon, halimbawa, hindi na umiihi yung tao po, so, syempre lahat ng tubig nasa katawan po natin. So, yung tubig minsan, na-accumulate din sa bato, aakyat siya papunta sa puso, papunta sa baga. So, ang naging effect po nun, nahirapan huminga, kung sa baga, sa puso naman, nahirapan bumomba ng tubig yung puso. So, yun, isa sa mga komplikasyon, yung mga sintomas yun. Hirap huminga, Sa pag-ihi din po, kung hindi na masyado umiihi po, ang nararamdaman po, either sobrang sakit, parang binabalisaw-saw, yung sa mga may infection po. Or, kung halimbawa naman po, konti-konti yung daloy na ihi, putol-putol, or yung wala na talagang ihi. Nangyari na po yun sa iba. Minsan din naman po kabaliktaran, sobrang ihi ng ihi. Kasi nga po, it can go either way eh. Pwedeng sobrang dami or hindi na masyado umiihi. Kaya dapat po tama lamang, pagbabalansa lang. Ganun din yung sinabi niyo sa electrolytes, yun din po, function din po yun ng kidney. So kung halimbawa po, hindi na nailabas ng kidney yung potassium na tinatawag halimbawa,
So, yung puso, yun po kasi nangangailangan ng potassium yun. Pwede po siyang biglang tumigil o mag-short circuit. So, yun po yung isa sa mga sintomas din yan sa pag-ihi. Isa pa po, yung sinabi niyo po kanina, yung sa pulang dugo. Kidneys po yung nagpo-produce po nun nung signal pag-produce ng pulang dugo. So, yung erythropoietin na pinoproduce ng kidney, pag hindi na niya nagawa yun, mamumutla yung tao. So, yun pa pwede po yun. So, pwede ka rin mamutla. How about sa pain, Doc? Meron ka bang sakit na particular na mararamdaman sa lower part mo or sa abdomen? Usually, signal siya? pwede. So, yung sakit kasi sa bato, dahil po ito, yung bato, kaya tayo nakaramdam ng sakit. Kapag namamaga yung bato, nagdi-distend yung capsule na bumabalot sa kidney. So, yun po yung nagpo-produce ng sakit. So, anytime na mangyayari po yun, doon tayo magkakaroon ng sakit. So, halimbawa po, nandito po kasi yung bato natin sa gilid. Dalawa, isa sa kaliwa, isa sa kanan, sa gilid, sa likod. Pwede ka makaramdam ng sakit doon pag namaga yun kasi nais-distend siya. So, dito po So, both, usually. but the lower back. However, usually, kung nandoon ang bato, halimbawa, bato sa bato, sasakit siya. Pero minsan kasi, yung bato sa bato, nandun sa pababa dito. So, pwede rin po So, dito? pwede rin dito. Hanggang sa pababa, sa dinadaluyan ng ihi, pwede makaramdam ng sakit. Okay, so indication po yun. Opo. Dok, nabanggit po ninyo kanina, among the chronic type ng kidney diseases, isa sa mga komplikasyon doon ng diabetes, yung kidney disease. Bakit po nagkakaganon? So, sa mga diabetic kasi yung basic problem is yung matataas yung asukal sa dugo. Yung mataas na asukal sa dugo, nagsisignal kasi siya sa dugo na pumunta dun sa pathway na nagpo-produce yung tinatawag na advanced glycosylation end products. Na harmful kasi yung products na yun kasi nag-signal naman siya na magka-inflamasyon. Na pag paulit-ulit na nangyayari dun sa bato po natin, yung nangyayari sa bato, either lumiliit siya, naninigas, so tapos parang fibrosis ang tawag doon, or pwedeng parang nagsascar, nagkakapeklat, so nasisira. Pag nagpeklat na, Dok, hindi mo na pwedeng yun yung mga tanggalin hindi na reversible pag umabot na sa ganon. Yun. Nakatakot. So, gusto ko na rin sabihin, sa diabetes din tayo, marami may mga diabetic, mga high blood din po kasi. So, yung mataas na BP, pag hindi po natin na-control, pwede rin po mag-lead yun sa sakit sa bato. Bakit po? Opo, kasi yung sakit sa, yung pong high blood natin, o mataas na BP, babalik po yan papunta dun sa bato. Mararamdaman niya rin yung presyon sa bato. So yung bato po natin, pag mataas din yung pressure doon, hindi masyado papasok yung blood, hindi masyado dadalo yung dugo papunta doon. Kukulangin po ng dugo yung kidney, masisira po siya. So yun po yung mga nangyayari. So babantayan mo diabetes tsaka high blood. Opo. Saka usually din, maganda rin yung mga iniinom na gamot, kahit kailangan talaga sinasanggunin natin sa doktor yan, yung mga iniinom na gamot. Kasi may monitoring po yan. Kasi kung naglalabas po sa katawan natin ng gamot ay kidney or atay. So yung iba sa kidney na naglalabas, halimbawa yung mga NSAIDs na tinatawag, yung madalas na iniinom ng mga tao kapag may masakit sa kanila, yung mga ibuprofen, methylenic acid. Mga painkillers. Hindi naman siya masama kung bira Pero kung madalas nyo po siyang gagamitin, alinsabay po kasi dun sa pagkaka-prevent niya ng pag-produce ng prostaglandin na tinatawag, yung nakikita po natin sa commercial para sa sakit. Pag pinigilan niya yun, meron din kasing prostaglandin na para sa pagbukas ng daloy ng dugo papunta sa kidney. So, mapipigilan din yun. So, pag napigilan din yun, wala nang dugo papunta sa kidney, nasisira. So, kailangan hinay-hinay, i-consulta, i-monitor po para malaman natin kung okay pa ba, kaya pa ba ng bato natin. Okay, mag-self-medicate, delikado yan. Dok, kailan po ninyo malalaman kung anong stage sa kidney disease na kailangan mo na magpa-dialysis? At gaano katagal ka dapat sumailalim dito sa procedure na? So, yung dialysis kasi indications yan, pwede kung acute problem or kung chronic, yun na pag-usapan natin kanina. Sa chronic muna tayo. Sa chronic yung sinasabi mong stages Sa chronic, may stage 1, 2, 3, 4, 5, ganun. So, usually, yung mga yung creatinine less than 15, kinocompute po yung creatinine clearance kasi actually. So, pag less than 15 na nasa stage 5, yun usually yung mga nagda-dialysis na. Kaya stage 4 pa lang, pinaprepare na po sila. Pero sa acute, hindi po kasi lahat ng dinadialysis yung panghabang buhay na. Meron po. May misconception na gano'n. Kapag dialysis ka na, naku, malala na yung sakit mo. Lagi-lagi po namin na-encounter yun. Ayaw nila magpa-dialysis kasi feeling na tuloy-tuloy na. Pero actually, ang dialysis po kasi, meron po yung panandalian lamang. Ipapahinga lang natin yung ating kidney. Ang purpose po kasi ng dialysis, substitute lang niya yung kidney. Gagawin niya yung trabaho ng kidney habang nagre-recover yung kidney. Tapos pag nakarecover na po yung kidney, halimbawa,
kung ang dahilan lang ng pagdadialysis ay malalang infection, sa mga leptospirosis na lang po, halimbawa, pag gumaling na po yun, nakarecover na yung kidney, mapapansin nyo yung pasyente, iihi na ng sarili niya. Oo, mababalanse niya na yung mga electrolytes niya, pati asido. Pwede na tayong maghinay-hinay ng pag-alis ng dialysis. Unti-unti natin siyang bigyan ng gamot na pampaihi until eventually kaya niya na on her own. So it would depend kung anong klase ng sakit, yung pagdadialysis mo. Oo. Hindi naman pala porke dialysis, malapit-lapit na. Ano po ang mga diet considerations na dapat isaalang-alang ng isang nag-undergo ng dialysis? Yung mga pasyente na nagda-dialysis, parehas lang halos sila ng tinatake ng patient na hindi nagda-dialysis na may kidney problem. Okay. Ang siguro differences na lang would be, iba-iba kasi yung response ng tao habang nagda-dialysis. May mga taong nagda-dialysis, lalo na yung sa, halimbawa, dalawa po kasi yung klase ng dialysis. Meron po yung hemodialysis, yung dito po dadaloy yun yung usual na nakikita. Usual na nakikita natin na meron po tayong ugat dito, iko-connecta sa tubo, iko-connecta yung tubo sa machine, yung machine yung maglilinis ng dugo, then ibabalik niya yung dugo na nalinis papunta sa tao. Okay. So yung mga ganun, madalas sila, bumababa yung asukal sa dugo kasi nga umiikot yung dugo. Opo. So napansin namin, madalas bumababa, yun ang ina-advise namin, kain kayo habang nagda-dialysis. Pabaliktaran lang kung dito, may pangalawang klase ng dialysis, yung peritoneal dialysis. Dito po yun, sa bumabalot sa tiyan, ginagawa niyang membrane yon na doon nangyayari yung exchange, ng pagbalanse ng dugo or ng tubig ng chemical. So yun naman, dahil gumagamit yan ng dextrose, may asukal kasi yung dextrose, ang tendency na tumaas naman yung asukal. So yung mga yun naman, binababa namin, huwag kayo masyadong kumain ng matatamis habang nagda-dialysis. So yun po, ang differences. Ang isa pa po, sa dialysis, yung iba kasi may tendency tumaas ang BP, yung iba bumababa ang BP. Ina-advise lang po namin na kung bumababa yung BP nyo, huwag na muna kayo masyadong kumain. Kasi ang tendency yung blood flow pupunta sa tiyan, bumababa yung BP dito. Pero kung matataas naman ang BP mo, okay lang. Kumain. Ngayon, mapunta po dun sa renal diet. Sabihin ko na lang din yung po. para sa mga may sakit sa kidney. Opo, para sa may sakit sa kidney. Usually, kung ano yung babalansin lang, yung electrolytes sa yung tubig po. So, yung sa tubig, kung halimbawa po yung pasyente, hindi na umiihi talaga, kailangan natin bawasan yung tubig. Pwedeng as low as 1 liter a day ng ang total fluids na inumin yun. Kasi kung hindi ka na umiihi, maiipon dito, lalabas minsan manas sa legs or manas sa mata or minsan pupunta sa baga, hirap huminga yung pasyente. So, yun yung reason kung bakit binabawasan, kinokontrol. Pero kung umiihi ka pa naman or lalo na yung sobrang ihi, sabayan mo ng pag-inom. Ngayon, sa electrolytes naman, kadalasan dyan potassium. May iba na bumabagsak, pero mas marami yung tumataas. Kaya naririnig po natin yung huwag masyadong kakain ng saging, no? So, may kidney disease po. Kasi kung kain ng saging, marami po siyang potassium. Pero hindi lang saging, mas mataas nga po ang content ng potassium ng avocado and any other fruits, any other vegetables. So, yun din po, gusto ko rin paunawa na iwas lang po doon kung may tendency tumaas ang potassium. Tapos yung sa sodium din, yung iba tumataas. Also salt, lahat na maalat, chips, or mga may preservatives, mga candies. Yun po, sobrang mataas sa sodium. No? Next is yung phosphorus, pwede rin mababa or mataas, pero mas madalas na mataas sa mga may sakit sa bato. So iwas lang sa mataas sa phosphorus, yung mga may cola, mga soft drinks, or yung mga may cheese, mga may caramel, yan. Bawal. Oo, ayoko na magkasakit. Mas maganda talaga, iwasan na lang kaysa po umabot pa dun sa may sakit ka na, tapos dun nasusolusyonan. Ayan. Ang dami narinig ninyo ha kung ano ang mga do's and don'ts, mga dapat at hindi dapat kainin. Thank you po so much, Dr. Rochelle Demesa, for visiting us this morning. Samantalang oras na para matakam at mabusog sa ating Chibugat Home. Susunod na yan. Thank you po.